Hello everyone. So, may napapansin po ba kayo sa mundo natin ngayon? Marami ng iba-ibang bansa nag-aklasan, lumalaban. Nakikita yung mga kamalian sa gobyerno. Halimbawa na lang sa Indonesia, sa Pilipinas, sa Nepal. Nakakita ng taong bayan ang sobrang katiwalian sa gobyerno. Itong mga taong pinili natin na akala natin ipaglaban tayong taong bayan na masunod ang batas. Ang taong bayan pa ang ginamit nila para baloktutin ang batas. Pilit nilang ipaglaban yung baloktot. Kaya nga tayo may batas. Kaya nga po tayo may nilalagdaan na batas. Para yun ang dapat sundin. Hindi porke nagsisigaw ang taong bayan dyan sa Pilipinas o kahit saan man, kahit saang mundo. Kahit nagsisigaw tayo na ibalik ang pera ng taong bayan. Hindi porket yun ang narinig nyo, mga senador, mga congressman, yung mga nasa gobyerno nagtatrabaho, na sinasahuran din natin. Hindi porke na alam niyo aaklas yung mga taong bayan, nagsasalita na ibalik yung pera. Hindi na tayo susunod sa saligang batas. Bakit nga ba nangyari sa atin ngayon? Bakit nga ba ang dami ng kaguluhan? Bakit nga ba ipinilit nila ang baluktot na batas o baluktot na rason dahil hindi nasunod yung batas. Bakit nga ba? Siguro po marami kayong nakakamatsyag sa ganong mga sitwasyon. Ako, isa na ako doon. Tingnan natin yung mga katiwalian ngayon. O una muna, hindi muna katiwalian. Tingnan muna natin yung climate change. Saan nga ba nanggaling? Saan nga ba nanggaling? Di iba galing lang din, hindi sa atin mismo, kundi sa mga taong may mga minings. May mga minings po. Sinisira nila ang kalikasan. Sinisira nila yung bigay ng Panginoong may kapal. Pilit nilang sirain dahil sa kagustuhan nilang yumaman. Ano ba't kailangan pa nila kuhain lahat? Bakit pa kailangan nilang makuha na hindi naman dapat sa kanila? Bakit sila ba ang nagtatayo? Sila ba ang sa kanila ba yung punong kahoy? Di ba? Mayroon tayo niyan dahil bago tayo isnilang, mayroon tayo niyan dahil bigay yan sa may kapal para sa tao, para alagaan natin, hindi natin sirain. Tingnan natin yung gobyerno ngayon. Inaaprobahan ang mga minings kung saan-saan sa Pilipinas. Bakit? Dahil sa pera. Dahil sa pera nasisira ang kalikasan natin. Kaya tayo nagkaroon ng baha. Kaya tayo nagkaroon ng kalamidad. Nagkaroon tayo ng
Samut-sari. Samut-sari. Kung tanungin ko kayo, sino ba ang may gusto niyan? Ang bagyo, ang baha. Siyempre pag may bagyo, may ulan. Ang baha, ang sunog, sino bang may gusto niyan? Di ba tayo lang din tao? Tayo lang din mismo tao. Tayo ang may kapakana niyan. Dahil nga, sinisira natin ang kalikasan. Sinisira natin ang bundok. Kaya po, ang nangyari, wala ng kahoy na nakakahawak sa mga lupa. Kaya rumaragasan, naglandslide, kung ano-ano pa dyan. Hindi kagustuhan ng Panginoon. Hindi kagustuhan nila yan. Ngayon, pinagdadibatihan nila ang baha sa Senado, sa Kongreso. Bakit? Kasi nandoon yung kurakot dahil napaka-selfish nila. Nangyayari ang flood, nangyayari ang baha. Kaya nag-aproba sila ng flood control. May mga project na hindi nagagawa, ninanakaw lang. Sinong may kagustuhan yan? Hindi ang taong bayan, kundi kayo. Kayo mismong namumuno sa Pilipinas, congressman, senador, kung sino man yun, presidente. Tanungin nyo nga muna sarili nyo. Pinili namin kayo para iluklok dyan sa pwesto nyo. Tanungin nyo yung taong bayan, hindi yung bibig lang gagaling, hindi galing sa puso ng taong bayan. Tanungin nyo po kung yung sinasabi nyo ba ay naaayon ba sa kagustuhan ng taong bayan. Kung bakit nagkaganyan kayo. Dahil lang naman sa pera. Sino ba naman ng pera? Diba? Sabi nga ng Panginoon, you cannot serve with the two masters. Two masters. Ano po yun? Money and God. Ang taong nagbabaluktot, ang nasa Senado, nasa gobyerno nagtatrabaho, sino ba yun ang nagsiserve? Sino ba sa kanila ang nagsiserve with God? Yung may puso sa Diyos, sa taong bayan, at sa mundo. Sino ba yun? Kakaunti na lang po sila. Kakaunti na lang po sila. Marami ang mga magnanakaw dahil sa pera. Tayo taong bayan, ano bang maging solusyon natin? Hindi ang karahasan. Hindi natin sila kayang patumbahin. Kasi nasa pwesto na sila. Nasa pwesto na sila. Ang kaya natin gawin, magdasal. Magdasal, magdasal, magdasal. Itong mga pangyayari na ito, nakatala na po ito. Nasa Biblia na po ito. Nakatala na po ito. Yung krimen, yung politika, yung bagyo, yung landslide, yung earthquake, nakatala na po ito. Kung sino po yung nagbabasa, nandyan po yan sa Biblia. Ano na lang po ang kulang? Tayo. Tayo na lang mga taong bayan. Tayo mismo.
paano natin mabago? Hindi na natin yan mababago. Magpatuloy at magpatuloy pa rin yan. Tayo na lang, sarili natin, magbago. Lumapit sa Panginoon, magdasal, 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 bumalik na po tayo sa Panginoon. Hindi na po natin makokontrol ang karahasan, hindi na po natin makokontrol ang mga nangyayari sa buong mundo. Sunog, kung ano-ano pa, hindi na natin makokontrol yan dahil sa kagustuhan din ng tao. Hindi kagustuhan ng may kapalto sa tao. Tayo na lang sa panahong ito, kailangan na po nating magpakumbaba, bumalik sa Panginoon. Ang hirap lutasin ang mga ito. Pero alam ko po, pagtaos puso po tayong nagdadasal. Ang Diyos Ama ang siyang magbabago sa lahat. Siyang may kontrol sa lahat. Siya ang may gawa sa lahat. Siya ang simula, ang kasalukuyan, at ang katapusan. Siya ang lahat. Bumalik na po tayo. Magdasal, magdasal, magdasal. Huwag na po natin hintayin ang panahon. Ito na po ang tamang panahon. Ito na po ang tamang panahon para magmalik loob sa Panginoon. Huwag na po natin silang intindihin. Kuhain nila ang gusto nilang kuhain. Pag ang Diyos Ama ang siyang gumagawa ng paraan para sa atin, kaya po niya yan. Kaya niya lahat makontrol. Huwag niyo na po hayaan. Huwag niyo na po hintayin ang oras kung kailan kayo mawala. Magdasal na po. Huwag niyo na pong hintayin kung kailan babalik ang Panginoon. Ang Panginoon hindi umalis, nandito lang sa mundo. Nandito lang sa atin. Hindi umalis, hindi tayo iniwan ng Diyos Ama. Hindi po tayo iniwan ng Diyos Ama. Nandito lang po. Kaya ang hiling ko lang po sa inyo, magmalik loob na po tayo. Okay? Siya may control sa lahat. Thank you so much. Praise God. Thank you, Lord.